Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So Saul Sanchez ay hindi na nga rito lumabas sa Japan media, pagkatapos ng laban niya kontra sa former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, kung saan ay brutal itong na-knockout sa mga kamay ni John Riel Casimero sa round 1 ng kanilang laban, at tila nagtatago na nga ito sa social media itong si Saul Sanchez, dahil sa pinsalang natamo niya sa mga kamay ni John Riel Casimero. So matapos ang mapangwasak na knockout na natamo ni Saul Sanchez sa mga kamay ni John Riel Casimero, sa kanilang laban kamakailan lang, bagamat tila mukhang nakakamamatay ang knockout punch ni John Riel Casimero ay halatang grabe ang impact sa mukha at kitang-kita na grabe ang lakas ng pagkabagsak nito. Sanchez for pressure! Sanchez for pressure! So ayon sa ating napag-alaman ay nagtamo daw itong si Saul Sanchez ng matinding pinsala, na kung saan ay mailan ulit daw ito nahilo, pagkatapos ng kanilang laban sa ating kababayan na si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, na ginanap ngayong araw October 13, 2024 sa bansang Japan. Dahil sa pangyayaring ito ay aktong nasasaksihan ng ilang fans at Team Sanchez ang pangyayaring ito, at para na rin ito sa kaligtasan ni Saul Sanchez, ay nagsalang ito sa iba't ibang mga test para masiguro na ito ay ligtas. Dahil napakadelikado sa isang boksingero ang mahilo, lalong-lalo nakakatapos lang ng laban niya sa former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Dahil sa pangyayaring ito ay inaasahan na rin ng mga boxing expert dahil halos solid ang tama ni Saul Sanchez kontra John Riel Casimero, magmula sa umpisa ng round 1, hanggang sa kalagitnaan ito ay puro solid ang natatanggap niyang suntok dito. Sanchez for pressure! Sanchez for pressure! Casimero no hinari ga hirau! Kaya hindi rin ito katakataka na maapektuhan ang kanyang utak at maalog ito dahil sa sobrang lakas ng impact ng suntok ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. At isa sa mga sintomas nito ay ang pagkahilo. Ang pinsala sa utak ay isang napakalaking alalahanin sa isang combat sport tulad ng boxing, kung saan ang mga boksingero ay nasusuntok ng todo sa mukha. Si Saul Sanchez na nagkaroon ng pinsala sa laban kontra John Riel Casimero, ay under observation pa hanggang sa ngayon. Para naman sa kababayan nating si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, congratulations, at binigyan mo na naman ng isang karangalan ng bansang sinilangan ang bansang Pilipinas. At sa mga haters naman ni John Riel Casimero, ay puro mali ang mga sinasabi ninyo na isang mahina na nilalang itong si Cuadro Alas John Riel Casimero. Siguro kita nyo naman sa laban niya kontra Saul Sanchez kung gaano ito kalakas. At sa mga solid Casimero fanatics at solid Casimero supporters, congratulations, God bless us. Sanchez for pressure! Sanchez for pressure! まずは第1ラウンド、カシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあ、いきなりいった、ぐらついた、しかし右を入れた、手をついたか、どうだ。 Dagdag pa sa ating mga balita. Maingay at matunog na ang planong pagkasa ng bigating sikat na promoter na si Bob Arum, sa laban ng dalawang Japanese boxer at parihas undefeated world champion. Ito ay sina current undisputed N4 World Division Champion Naoya Inoue at current WBC World Bantamweight Champion Junto Nakatani. Ayon dito sa current WBC World Champion na si Junto Nakatani ay talagang nakahanay at nakaplano na talaga ang paglaban niya sa current undisputed N4 World Division Champion na si Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Ngunit bago niya kakalabanin si Naoya Inoue, ay uunahin niya muna ang kapatid nito na si current WBA Bantamweight Champion Takuma Inoue sa isang unification fight. Alam naman ng karamihan na sa dugo talaga ng magkapatid na Inoue ang isang magaling at malakas na boksingero, at aminado naman itong si Junto Nakatani na talagang totoo na malakas ang magkapatid na ito, ngunit susubukan pa rin ni Junto Nakatani ang kanilang mga lakas sa pamamagitan ng paglaban niya dito. Pagkatapos niya talunin si Takuma Inoue, kapatid ni Naoya Inoue, ay isusunod niya itong si Naoya Inoue at John Riel Casimero. Ayon kay Nakatani ay gusto niya rin makalaban si Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, dahil gustong-gusto niya talaga mangbagbog ng mga boksingerong maangas sa ibabaw ng boxing ring. Aminado din dito si Junto Nakatani na isang malakas na nilalang itong si John Riel Casimero, ngunit wala namang masama daw kung susubukan niya ang lakas nito.
Dahil tulad sa rason niya na gusto niya makalaban ang Inoue Brothers ay ganun din ang rason niya sa paglaban niya sa angas ng Pinas Jonriel Casimero. Sa kasalukuyan ay napakaabala itong si Junto Nakatani sa kanyang mga training, bilang paghahanda sa paparating niyang laban na magaganap sa bansang Japan ngayong October 14, 2024, ang laban ay isang world title defense. Dedepensahan ni Junto Nakatani ang kanyang hawak na titulo laban kay Tasana sa lapat ng bansang Thailand na may tala na 76 wins, 53 dito ay tinalo niya sa pamamagitan ng knockouts, at may isang talo. Marami din kasing naniniwala sa lakas nitong si Junto Nakatani at makakapagbigay ng unang pagkatalo dito sa tinaguriang The Japanese Monster na Naoya Inoue. Kaya kabang-abang talaga ang laban na Naoya Inoue kontra Junto Nakatani at Jonriel Casimero kontra Junto Nakatani. Ano sa tingin nyo guys, babagsak kaya si Junto Nakatani sa mga kamay ni Naoya Inoue or babagsak ito sa mga kamay ng tinaguriang Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero? Dagdag pa sa ating mga balita. So pagkatapos nga tibagin ni WBC Bantamweight World Champion na si Junto Nakatani. Sa round 1, itong si Vincent De Acero Astrolabio, ay tila naging daan ito para itong si Junto Nakatani ang nakahanay na naman na gusto makalaban ni former 3 World Division Champion, Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero, dahil alam naman ng karamihan na ang laban ni Naoya Inoue versus Jonriel Casimero ay medyo malabo na mangyari, dahil talagang hindi pinapansin ni Naoya Inoue itong si Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero kahit ano pa ang gawin niyang pagpapapansin dito. Ngunit ang labanan Jonriel Casimero versus Junto Nakatani, ay sobrang laki ng pag-asa na maikasa ito. Dahil kung itong si Jonriel Casimero, ay magiging champion sa 122-pound Super Bantamweight Division, kung sakaling iwanan na ni Naoya Inoue ang kanyang titulo na hawak sa Super Bantamweight Division, ay pwede nang upuan ni Jonriel Casimero ang division sa oras na umakyat na ng timbang itong si Naoya Inoue. Sa bagong henerasyon kasi ngayon guys ay ang mga bagong titulo ang pinagbabasihan sa laban, in short hindi kalalabanan ng mga Hapon, kung hindi ikaw ang mandatory challenger. Uhaw na uhaw kasi ang mga Hapon pagdating sa titulo. Kaya kung si Jonriel Casimero ang maging champion sa naturang division ay tiyak may pag-asa itong si Jonriel Casimero makalaban si Junto Nakatani. Kakayanin kaya ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas itong si Junto Nakatani. Halina't panoorin natin sabay-sabay ang mga knockout highlights ni Junto Nakatani, kung gaano nga ba kalakas ito. Head right now. Doubles up the uppercut and then goes with a knockdown, scored with a right uppercut. Oh! A straight left hand. Oh! Next laban ko, hopefully soon, lalaban na sa akin yung mga big fight, 50 sa akin. Naoya Inoue, we're Naoya Inoue, come on. Sanchez Bokasa! Sanchez Bokasa! Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. Ang panayam ng ESPN sa current 4 World Division and undisputed champion na si Naoya Inoue, ilan dito sa mga katanungan ay patungkol sa pag-akyat niya di umano sa mas mataas ng division sa 126, at kung may pag-asa ba or possible na makalaban niya ang kababayan na si Junto Nakatani. Ika ni Naoya Inoue ay kung ito ay nakatadhana na maglaban sila ay bakit nga ba hindi? May ilan din katanungan ng ESPN na sinagot niya patungkol kay former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero. Makikita din sa comment section ng video na ibinahagi ng Top Rank Promotion, ay binaha ng samot-saring komento na naglalaman ng labanan niya si Jonriel Casimero. Ayon sa mga komento ng karamihan ay gusto nila makita na labanan ni Naoya Inoue itong kababayan natin na si Jonriel Casimero. Ayaw nilang magaganap kung sakaling maglaban man ang dalawa sa bulwark ni Naoya Inoue ang bansang Japan, gusto kasi ng karamihan ay labanan niya itong si Jonriel Casimero sa bansang Amerika or bansang Saudi Arabia. Talunin niya daw si Jonriel Casimero para masabi talaga na siya ang best pound-for-pound fighter. Dagdag pa ay malakas lang daw itong si Naoya Inoue sa kanyang bansa. Matagal na kasi hinamon ni Cuadro Alas Jonriel Casimero itong si Naoya Inoue. Na kinaiinisan niya at sinabihan itong si Jonriel Casimero na maliit na payaso lang daw ang tingin niya dito.
Ayon sa Japanese media, ikatlo sa John Riel Casimero sa pinagpipilian na gusto niyang makalaban sa 122. Gusto na rin daw labanan ni Naoya Inoue itong si Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, ngunit nakadepende daw ngayon sa paparating niyang laban kung maipapanalo ni Cuadro Alas Angas ng Pinas ang kanyang laban ngayon paparating na October 13, 2024 na kontra Saul Sanchez. Marami naman mga fans ang nagsasabi na takot talaga itong tinaguriang halimaw ng Japan kay Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Simula kasi 2018 ay hindi pa ito natatalo si John Riel Casimero, hanggang sa ngayon taon kasalukuyan. Kabilang sa kanyang panalo sa naging previous na mga laban. Tinalo niya si Filipas Netemboa by a unanimous decision. Tinalo niya din si Raya Akaho by a second round knockouts. At Yakinori Uguni na naging resulta lang ng tabla. Ngunit marami ang nakapansin sa laban Yakinori Uguni kontra John Riel Casimero, naluto ang laban dahil isang maliit lang na sugat ang natamo ni Yakinori Uguni, ay bigla nagdesisyon na itigil na ang laban, kaya marami ang nakapansin na luto ang laban na iyon. Kaya ngayon ang paparating na laban ni John Riel Casimero kontra Saul Sanchez sa darating na October 13, taon kasalukuyan ay malalaman na natin kung pwede papatulan ni current undefeated, and 4 World Division Champion, Naoya Inoue, itong si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Aparkatta başlayan ve yumruk kombinasyonu. 사체스のパスタ左2回目サンチェスのパスタカシメロの左が火を吹いた2度目に匹敵するものを見せなくてはいけない両者ジョン・リエル・カシメロ vs サウル・チャンス・サンチェス10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、カシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあいきなりいったぐらついたしかし右を入れた手をついたかどうだダウンかダウンです。チェスもいいカウンターあったんですけどね、勝った後に、いやさすがカシメロ、こういう記録ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。なんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方は世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、階級で言いますと岩瀬さん重いんですよね。この辺りはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。しかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですね、カシメロ。いきなりダウンが生まれました。ただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。なっちゃう。ジャブ、ここで左フック。これサンチェスこれ得意なんですよ。もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。少しフェイントを入れましたサンチェス。そこに対して2回目サンチェスも返した。カシメロの左が火を吹いた。2度目のダウン。サンチェス立ち上がれるか、うなずいた。立ち上がります。